Tiyempong inaatake ng kanyang sakit si Edna nang aming bisitahin sa kanilang tahanan sa General Trias, Cavite. Pero bumiyahe pa rin siya papasok ng trabaho. Kinulit ko yung ate ko na sabi ko, te, hanap po kami pwesto para hindi kami makaperwisyo, pero kami lang magtitinda. Kaya ginawa ni ate, naghanap siya ng pwesto. Kahit sinasabi niya sa akin na gipit siya, pinilit niya pa din na humanap ng pwesto. At luluto ako ng ulam. Tapos yung asawa ko, paresan, may tapsihan din. Hindi naman siya ganun kalakas, pero malakas naman yung pahinga ko. Kapag may order, saka lang magluluto. Siya mismong nagluluto at nagsiserve sa karinderya ng kanyang ate. Napakahirap, lalo't kahit anong oras, pwedeng umatake ang kanyang sakit. Ngunit kung wala kasi siyang hanap buhay, paano ang mga gamot niya? Kasi kami nagtitinda, hindi ko na po problemahin bibilhin kong pagkain sa almusal, tanghalian, hapunan. Nandoon na lahat. Napakalaking bagay mo. Kahit hindi lang ako pasweldohan, okay na sa akin. Pero yung ibang pangangailangan ko, nahingi pa din ako kay ate doon sa pizza. Kasi wala na mga regular na trabaho yung asawa ko. Nagko-construction siya. Pag ganyan na ulan, walang tanggap niya, sinasamahan niya. Walang kita. Magtitiis na lang. Aminado naman si Edna, maraming araw na gusto na niya talagang sumuko. Sabi ko nga ngayon lang ako nakakita at nakadinig na brain tumor, naghahanap mo para sa sarili, para makatulong pa din sa pamilya. Kasi wala naman na choice. Gusto ko man magpahinga lang. Hindi pwede Kahit may araw na pagbabangon ko, hindi ko kaya. Pipilitin ko kasi niisip ko, pag hindi kami nagtinda, wala kaming kakainin. Walang babawonin anak ko. Walang babayad sa kuryente. Mabangon ako kahit masakit. Walang may gusto na nangyari kay Edna. Pero ayaw na sana niyang maging pasanin sa kanyang pamilya. Gusto raw kasi niya yung patas lang. Kaya ako nag-abroad, ayoko magpapasad sa kanya. Pero hindi ko akalain na after 6 and 9 months na magpapapasad ako ng sobra-sobra sa ate ko. Doon ako naghihina kasi ayoko maging pabigat Kaso, sobrang pabigat ako sa ate ko. Para kay Edna, parang panalangin ding natupad ang agarang aksyon namin dito sa kapatid mo. Sinimulan namin sa consultation sa isang neurologist. With the impression ng brain tumor, dapat cranial MRI with contrast. From there, makikita natin kung anong type ng tumor yung meron sa ating patient. Eventually, the gold standard for diagnosis ng isang tumor ay biopsy. Kailangan natin malaman kung anong type ng tumor yung meron ng patient natin. Dahil iba-iba ang modes ng treatment for a tumor. Merong radiotherapy, merong chemotherapy, merong kailangang buksan ng utak na tumor na surgery, and meron din yung hindi kailangan buksan. Sinagot na natin ang MRI na kinakailangan ni Edna para malaman na mas akmang gamutan para sa kanya. At siyempre, dagdag tulong pinansyal para sa kanyang gamutan at iba pang pangangailangan. Maraming salamat po, Senator Rapi Tulfo, sa malaking tulong na binigay niyo sa akin. Unang-una sa lahat, maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Napakalaking tulong po nito para sa amin, lalong-lalo na po sa aking asawa. Thank you po. Malaking tulong po ito sa akin sa pagpapagamot ko. Maraming po salamat.